yung mga sumusuporta sa gobyerno ng Pilipinas, yung mga sumusuporta na ayaw maagaw ng China ang West Philippine Sea, mga bossing. Bakit po? Ay, ayan ang Pangulo natin. Abante tonight o Abante News. PBBM! No, sabi ni Shiro Kansaki, sa US pala yung kaso. No? Sa Pilipinas yata yung kaso. Tapos, yung kinasuhan, taga Uncle Sam. Okay, PBBM nangakong bibili ng mas maraming barko para sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Ito po mga kababayan ang hudyat at ito po ang ating kumbaga panghahawakan na ang ating Pangulo mga Boss Chief Amo Sir ay pilit na ipinagtatanggol, hindi hahayaan ni katiting na kilometro, ni katiting no o 2 dangkal, 1 dangkal, 1 pulgada, kahit na hindi hahayaan ng Pangulong Bongbong Marcos na ang West Philippine Sea ay agawin ng China. Ayan po, patuloy po ang pagpapalakas ng depensa ni Pangulong Bongbong Marcos diyan sa West Philippine Sea. Alam niyo naman ho mga bossing na ang mga kakamping, tayo ho, no? Yan po isa po yan sa nagustuhan natin sa ating Pangulo, mga kababayan. Yung hindi po pagbibigay ni katiting ng ating kalupaan, karagatan, at kahit saan pa ho. Alam niyo ho, mga kababayan, hindi naman ho tayo aabot sa ganitong sitwasyon na malaya tayo, no? Nakakagalaw tayo ng maayos sa sarili nating bansa. Meron tayong tunay na kalayaan kung hindi po dahil doon sa mga natin, sa mga ninuno natin, doon sa mga bayani po natin. So ngayon po, nagkakaroon ng tensyon sa West Philippine Sea. Unang-una na din po dahil sa pambubuli na ginagawa ng China na kinakayan-kayanan po ang Pilipinas. Pero hindi na ho ngayon. Bakit to? Kasi ayan pumapalag ang Pangulo. Nagdadagdag ng depensa para maipagtanggol ang West Philippine Sea. Hindi ho kagaya nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Ang sinasabi ko nga sa inyo halos magmukhang China na ho tayo Naalala ko o naalala nyo ho ba mga kababayan nung panahon ng kasagsagan, ng kainitan ng ang Pilipinas ay probinsya daw ng China. Kung may makita kayo, may mga tarpaulin, etc. etc. O di po ba? Yung malalaki, mahaba, yung kulay pula na mga tarpaulin, Pilipinas, probinsya ng China. No? Ang tingin ko ho doon, mga Boss Chief Amo Sir, tingin ko nila yun Yung tipo ho bang testing the water nila yun sa mamamayang Pilipino. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga Pilipino kung sakali na malaman nila na ready ang China na sakupin ang Pilipinas at maging probinsya ng China ang Pilipinas. Testing the water, tingin ko, mga kababayan, ng administrasyong Rodrigo Duterte yon. Bakit to, mga bossing? Tingnan nyo naman kung saan sila talaga kumukuha ng lakas hanggang ngayon ho. O di ba doon pa din ho sa China, mga vloggers nila, may mga pagtitipon sa China, libre pa. Kung susundan natin yung mga sinasabi din ho ni Katrina Ponce Enrile, mga kababayan, na mayroong mga Pilipino na nagpapabayad o binabayaran ng China para wasakin, sirain ang ating gobyerno, tumutugma naman po, mga bossing. Di ba? Paano ko nasabing testing the water nila yon? Ang kakamping po ba maglalagay ng Pilipinas, probinsya ng China? Hindi ho gagawin. Tayo po ba gagawin po ba natin to? Gagawin po ba yan natin? Hindi po. Lalo na ang Pangulong Bongbong Marcos o yung mga kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanging gagawa lang niyan yung kampo ni dating Pangulong Duterte, no? Paskilan mo nga diyan, tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon ng mamamayang Pilipino. Di kapag okay sa kanila, walang masyadong violent reaction, tara, doon na lang tayo. Tingin ko yun kaso, mga kababayan, nagwawala, nagngingit-ngit, nagagalit. Ang mga Pilipino, nung nakita ho iyon, mga Boss Chief Amo Sir,
Kaya hindi natuloy. Mabuti na lang po. At mabuti na lang po, mga kababayan, nung panahon ng eleksyon, nung 2022, hindi nagpatinag si Pangulong Bongbong Marcos na siya ang tatakbo sa pagka-presidente. Sa tingin nyo, dyan sa comment section, mga bossing, kung sakali nagkabaliktad ang posisyon, si Pangulong Bongbong Marcos nagparaya para maging presidente si BP Sara. Ano sa tingin ninyo ang kinalalagyan ng ating bansa ngayon? Tingin ko, dyan sa West Philippine Sea, yung mga isla doon, tingin ko, santambak na ho ang ano dyan. Santambak na po ang mga building dyan. Baka military airbase na ho o baka military base na po ng China. Yang West Philippine Sea na yan, mga bossing. Di po ba? Kasi kitang-kita naman ho nung panahon ng kanyang ama. Nung panahon ng kanyang ama, ano po nangyari mga boss chief amo sir? Ang sabi, wala. No, papel lang yan. May mga lumiligid na mga helicopter lumalagpas doon sa ating mga doon sa ating mga border. Kailang yan. Tubig lang yan. Bato-bato lang yan. Ayan po si Maestro Paul, nandiyan na po. Pinasok na po tayo. No, pakisuportahan, pakisubscribe, pakilike po, no? Yung mga video ni Boss Maestro Paul TV, ha? Pakisuportahan po yan. Isa din pong vlogger na kagaya natin na sumusuporta sa Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Diba? Saktong-sakto nga yun Panahon ni dating Pangulong Duterte. Pagkakapanalo niya, sakto naman din po paglabas ng UNCLOS, mga bossing. Mas maibabalandra po yun sa buong mundo, mga kababayan, kung sakali po na iniingay na agad ni ni dating Pangulong Duterte, kaso wala ho no? Parang ang nakikita ko nga ho doon, mga kababayan, mga boss chief amo sir, yung biglang pagkakasabi ng China na magkaroon tayo ng joint exploration, no? 60 ang Pilipinas, 40 ang in-check, pero kami ang gagalaw, kami ang kikilos, kami lahat, walang gagawin ang Pilipinas. Ang pagkakaintindi ko nga ho doon, mga kababayan, is ang kapalit nun is, biruin mo, pang-uuto yun, 60% makukuha daw natin sa kung anumang mapag-aaralan sa eksplorasyon na gagawin ng China. 60 tayo tapos 40 tayo. Maniniwala ka dyan sa mga komunistang bansa? Di ba? Mga bossing, 60 kayo, 40 kami. Pero sa isang kondisyon, yang inilabas ng UNCLOS, huwag mo nang sasabihin yan, ha? Huwag mo nang ipangangalandakan yan, ha? Itahimik mo na lang yan, ha? Kaya po ganun ang nangyari, tingin ko, mga kababayan. Pero ibahin niyo po si Pangulong Bongbong Marcos. Mabuti na lang po. At eto, may Pangulo tayo na ngayon ay magtutuloy na labanan at ipaglaban ang ating inang bansa. PBBM nangakong bibili ng mas maraming barko para sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Sana Pangulong Bongbong yung malalaki din. Ano po? Yung tatapat doon sa mga pangwa-water cannon ng China. Ano ho? Yung yung paghinabol ng China, yung China ang matatakot, mga kababayan. Di ba? Ito padagdag natin dyan. Natandaan nyo yung Vice Presidente. Nung umingay yung mga Chino o yung gobyerno ng China, mga kababayan, na tinatanong tayo, no, bakit may mga missile ang Pilipinas? Pinapakialaman tayo. Akala ho yata, mga boss chief amo sir, na ang Pangulo pa din ng Republika ng Pilipinas ay dating Pangulong Duterte. Na tipo bang mauutusan nila, masasabihan nila, tanggalin nyo yan. Hindi ho. Ano sagot sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos? Sige, tatanggalin namin. Pero tigilan nyo kami. Huwag nyo kami binubuli. So, sa madaling salita po, mga bossing, wala. Hindi po nagtagumpay ang China na utusan ng ating bansa na tanggalin yung mga missile na po ng Estados Unidos. Sa halip, ang ginawa po, nagdagdag pa ng BrahMos missile na galing po sa India, mga kababayan. Kaya naman po, after isang buwan, narinig natin ang Vice Presidente, kinu-question na din ho kung bakit daw may missile ang Pilipinas malapit sa West Philippine Sea.
Oh, hindi pa ba halata yun? Di po ba? Hindi pa ba halata iyon, mga kababayan? Ay, anyway. Kaya ho ako, mga boss chief amo, sir, sabi ko, lahat ng poprotekta kay Pangulong Bongbong Marcos, susuportahan ko. Lahat ng mga papader, haharang doon sa mga kalaban, kumakalaban kay Pangulong Bongbong Marcos, susuportahan ko ho, mga bossing. Kaya nga isa sa nakikita ko ho, mga boss chief amo, sir, no? Isa ho sa nakikita ko, actually hindi ko makita Nasaan ba yun? No? Isa ho sa nakikita ko, mga kababayan, yung pagbarag nila